Magandang araw sa inyo mga paps. Ako nga pala si Val, Aircraft Mechanic Game Farm. Papakita ko sa inyo ngayon mga paps, no? Ito yung napaka-applicable po nitong video na to para sa mga OFW na katulad ko na pag umuwi at nagbabakasyon sila ay sila mismo ang naglalagay ng bakal sa mga bunso na pinapa-exam nila, no? Tapos syempre pag tayo ay nakapag-ipon ng konti, may extra, bumibili talaga tayo ng magagandang klaseng bakal para sa mga bunso natin. Tapos tayo na rin mismo ang naglalagay, no? Ano po? So ngayon, madalas nating pinoproblema, no, sa mga kaibigan ko ng mga OFW ang ayaw nilang bumili ng magagandang klaseng bakal dahil bukod sa mahal, nasasayang lang din at saglit lang nilang gagamitin. Tapos pagbalik nila sa susunod ay kalawang na. So ngayon, ipapakita ko ngayon sa inyo mga paps, no, kung paano natin i-preserve or i-stock ang ating mga bakal na hindi ho kakalawangin para sa sunod yung bakasyon, sa sunod yung pag-uwi ay matalas, makinis at ay makintab at matalas pa rin ang inyong mga bakal na papagamit natin sa mga pinapa-exam nating mga bunso, ano. So ito, isang dosena ito, pero dalawang klase. Ito yung unang binili ko dati na Julia Evolution. Ang mali lang dito, maganda pa rin yung bakal niya, kaso may nanghiram nito, pinahiram ko at hindi maayos ang pagkakaalaga, ano, hinayaan lang yung yung mancha doon sa bakal at alam mo naman yung mancha na yan ay napakalakas pakalawang ng bakal natin, no? Pagka ginamit natin ngayon, pagka nagkamantsa, mga ilang minuto lang mag-uumpisa na yang mag-develop ng bakal pagka nakadikit yung mancha diyan. Nagde-develop na agad ng kalawang yan pagka nakadikit diyan yung mancha mismo, no? Alam niyo na yung mancha na yun mga paps, ano? So malakas magpaano ng kalawang, nagkakaroon agad ng discoloration at pag hinayaan niyo palalo, yun na yun, kakainin na yung bakal. So dalawang klase ho ito. Ito yung ating Julia Evolution. Ito yung iniwan ko last year at maganda pa rin, ayos pa rin naman. Ngayon nagamit ko na ito sa aking mga bunso last week. Maayos naman yung score natin, maayos naman yung grades ng mga pinag-exam natin mga bunso. Tapos ito pala mga paps, ito naman ang bagong binili ko ngayon, ang Mumax Cobalt, galing sa Prime Feathers to mga paps, no. Yun, hindi po ito promotional video ng Prime Feathers mga paps, pero sinabi ko lang po, no. Kaya Prime Feathers, baka naman yan, napakaganda ho ng bakal na ito, Mumax Cobalt. Mayroon akong isang size dito na 2 beses kong ginamit at talagang mataas po ang retention ng ng talas niya. Kaya napakaganda ho nitong bakal na to, Mumax Cobalt. Baka sa susunod kong bili, ganito rin ang bibilhin ko. Yan, Mumax Cobalt pa rin. Napakaganda ho ng bakal. Subukan ko na ho siya. At ngayon, dahil tapos ko nang gamitin at ako'y pabalik na rin, no, sa abroad. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-preserve ito na sa pagbalik natin ay makintab at matalas pa rin siya at walang kalawang. So siyempre pagkatapos nating gamitin, ipapahasa natin yung mga ginamit lang natin, ano, kasi siyempre i-preserve natin yung
natin na gamit, huwag na nating ipapahasa para ma-preserve natin yung kapal ng ano niya, ng kilay niya, no? Yan. So napaka talas, napakaganda ho ng bakal na ito. Yan. So ang gagawin natin ngayon, ang kailangan natin mga paps ay siyempre una, alcohol. Itong alcohol mga paps kasi ginagamit natin to panlinis, no, nito kasi yung palang maraming nagkakamali ng mga tropa natin na ang akala nila ay pag yung langis ay prevent ng kalawang. Hindi ho totoo 'yun mga paps ha. Yung mga langis WD-40 maaring magtanggal yon ng kalawang pero hindi ho yun nagpe-prevent. Nagkukos din ng kalawang yun pagka nababad siya sa bakal, nagkukos yun ng kalawang yung mga langis-langis na yan. So okay, tinatanggal natin yan. Ang pinaka-the best lang po talaga para ma-preserve natin yung ating bakal ay dry at malinis lang po talaga siya, no? Kaya una natin gagawin, kailangan natin ng alcohol at itong ating tissue. No? So tandaan niyo mga paps, take note niyo lang yung mga kailangan. Ito tissue at alcohol. So siyempre una, isa-isahin nating linisin, no? Linisin, i-sprayhan natin ng alcohol. Lahat 'yan. I-sprayhan natin 'yan. Basang-basa sila mga paps, no? Pagkatapos, hagurin natin ang ating kamay. Ingat lang kayo mga paps ha, dahil matalas po yan. Baka naman po kayo yung masugatan. Yan. Tatanggalin natin yung mga contamination dyan, yung mga langis at kung ano-ano mang mga acid na nandyan sa ating bakal, no? Tatanggalin natin yan. Pagka natanggal na natin yan, nahugasan na natin ang ating alcohol. Pupunasan natin ng tissue. Yan. Ingat lang ho mga paps ha, sa paghawak at sakit-sakit ho yung sugat nito. Mahapdi-hapdi din yun. Yan. So, imbis na tayo nag-i-enjoy, maano pa tayo, madisgrasya pa tayo, no? So, yan. Ito. Isa-isa natin silang isprihan at linisan. Yan. Mas maganda kung talagang hahagurin natin ang ating kamay mga paps, no? Ating mga daliri dahil para talagang matanggal yung mga langis at minsan may naninigas pa na na pinagkainan ng paghahasa. Naninigas dyan, kailangan matanggal yan ng alcohol. Yan. Linisin natin yan. Yan, ganyan lang mga paps, no? Tatanggalin lang natin. Dry and clean lang ho ang pinakakailangan ng ating bakal. Yan, dry and clean lang ho talaga dapat sila. Malinis lang at tuyo. Oops. So, yan. Ingatan natin mga paps na magbabangga-bangga yung mga talas at baka magkabungi-bungi naman. Although, matibay naman yan. So, yan. Ganyan lang yan mga paps. Yan, linisin natin. Itong sa garol, yung pagdikit ng pagkit at ng sapin. Kailangan tatanggalin din natin yan. Mas maganda kung matanggal yan. Although yan ay safe naman yung pagkit natin. Hindi naman masyadong harsh yan sa bakal. Yung lang talaga, yung mga langis lang talaga paps, no? Yung mga minsan kaso pag pinahasa natin yung mga mancha ng pagkit dyan, dumidikit din dyan yung langis at yung langis na ang nagkukos ng kalawang. Yan, lilinisan natin ng maayos, tanggalin yung mga contaminants na maaring dumikit dyan sa ating bakal.
Yan. Yan, ganyan. So, siyempre, ingat-ingat lang sa paglilinis. Yan. Yung garol natin, linisin natin ng maayos. Yan. Yan. Kasi napakasarap po mga paps na pag nagbakasyon tayo ulit, sa sunod nating bakasyon, naabutan natin ito at excited na naman tayong makipag-exam, no? Pupunta sa mga university dito sa lugar natin at mag-exam. So, napakadagdag na rin yung saya na ikaw ang nagkakabit ng bakal doon sa ating mga examine natin, no? Ating mga bunso na mag-i-exam. Napakasarap din sa pakaramdam. Lalo nagdagdag dagdag excitement yung ikaw yung nagkakabit ng bakal. Yan. So ito personal ko lang ito. Ako lang yung nito. Although yung una, yun nga hiniram. Sa susunod, hindi na sila pwedeng humiram ngayon. Nahihiya na silang humiram dahil hindi man nila tawag nito, inalagaan, ano. So nung pagdating ko nagkaroon na ng kalawang. Although nagawa ng paraan, merong magaling na gagawa ng dito sa lugar namin. I mean bakal. So, yun. Nagawa ng paraan kahit papaano. Kaso, pagka malalim na yung kain ng kalawang, hindi na mahahabol lahat yun. Nagkakaroon ng kasi pagka hahabulin yun ng buffing, magiging manipis yung bakal natin, no? Saka, siyempre, bumili nga tayo ng magandang klaseng bakal, magandang klaseng medyo may presyo para sa ating sariling satisfaction, no, kasiyahan pagka tayo ay nagbabakasyon. Kaya wag naman sanang pag sa mga nanghihiram diyan, wag namang pabayaan. Ayusin naman, alagaan din nila, no. Yan. So, ayun mga paps, no. So, tapos na nating nalinisan, nahugasan ng alcohol, at napatuyo na natin gamit ang ating tissue. Tabi na natin ito. So, ang sunod nating gagawin mga paps at kailangan ay syempre itong ating box na lagayan. So, ito ay for demo purpose lang ito mga paps, ha. So, pwede rin kayong bumili, lalo na pagka marami kayong bakal. Pwede kayong bumili ng mas malaki nito, mas malapad. Or pwede rin kayong makabili kung may nabibili kayong may mga compartment para paisa-isa nyong nailalagay ang ating bakal at hindi babangga-bangga yung talas nila. At imbis na hindi nga hindi nga kinalawang, nagkabungi-bungi naman. No, mahirap na. So kailangan na alam natin ng maalagaan natin ng maayos, no. So pero sa akin, sa kaso ko, ganito lang ang ginagamit ko, o mas malapad ng konti dahil mayroon naman akong lagayan kung saan ay hindi siya nagagalaw at hindi nagbabangga. Sa tapos pala mga paps, ang sunod nating kailangan itong ating pulbo, no? Itong pulbo. So, itong pulbo mga paps ay ito yung nagpe-prevent ng moisture. At kasi ang pinaka-cause ng kalawang mga paps ay moisture at oxygen mga paps. So, pagka isa dyan ay absent, kung walang oxygen, wala hong kalawang. At kung wala ring moisture, wala rin ang kalawang. Yan ang pinaka
kalaban ng kalawang, yung kalaban ng bakal yung moisture at ang oxygen or na galing yung sa hangin natin, no? So ang nagawa ko mga paps, lagay ko muna itong pulbo yan dito sa ating sa ating lagayan, yung tamang tamang dami. So mura lang naman ang pulbo mga paps, kahit maglagay kayo ng isang yan, kaya ito dalawa binili ko. Papakita ko sa inyo kung paano ko to gagamitin. So maganda siguro kung tanggalin na natin ito para maibuhos natin ng maayos. Yan. So ito for demo purpose lang ito, pero ito kasi pinili ko tong ganito kalaki dahil para lang ito dito sa aking Mumax Cobalt. Dito ko ilalagay. Yan. So, yan. Ganyan lang mga paps. Papatong natin sila dyan. Yan. Mas maganda mga paps kung hindi papang-abot yung mga talas nila. Yan. So, patong lang natin yan. At, ay, bumaon. Yan. Yan, pagka naipatong na natin sila lahat, lalagyan ulit natin ng pulbo pa. Yan, ibabaon natin yan. Yan, tingnan nyo mga paps. Yan, pwede na yan. Sobra-sobra na. Yan. Pagkatapos niyan mga paps, tatakpan na natin. Ilagay natin to mga paps sa lugar ng bahay ninyo, no, ng kwarto ninyo. Kung meron kayong mga safe, doon nyo ilalagay, mga metal lock safe, mga metal safe pala, hindi ko alam ba nga tawag nun. Yan, ganyan mga paps. So na hindi naaabot ng mga anak ninyo o misis ninyo pag naglilinis, baka mamaya tapon-tapon lang ito sa kung saan-saan, nagbabangga-banggaan yung mga talas nila, although hindi naman ganun yung factor, kasi nagbabanggaan yan, baka kasi magkakabungi-bungi mga paps. Yan. So yun lang mga paps. So ito, meron akong separate na lagayan dito dahil ito'y medyo, yun nga, nagkaroon ito ng damage, nagkaroon to ng kalawang nung last time dahil nga hiniram. O ngayon na ipatanggal ko naman yung kalawang, pero merong mga dito, merong may mga malalim-lalim yun na ang pagkakain ng kalawang, may natira pa. Siyempre tayo gusto natin mas maganda at makintab yung yung ating mga. So ito, papagamit ko na lang to sa mga tao ko pagka gusto nilang pinagbibigyan ko sila nila yung mga tinetesting nila yung mga bunso natin. At yan, gamit ko. At lagi naman akong umu-order, naiipon at maiipon din to, at dadami din ito mga paps. Tsaka sa Prime Feeders pala paps, pwede kayong umorder sa akin doon lang sa aking, ito lang sa aking Facebook page. Po tayo, direct seller po tayo, wala hong same price lang ho tayo ng company, wala hong patong yun. So any Prime Feeders products na kailangan ninyo, na gusto ninyo, mga tare accessories at tare, so pwede nyo hong i-message, pwede nyo akong i-message at
ipapadeliver ko sa inyo ang mga order ninyo. So, ganun lang mga paps. Meron pa akong isang lagayan para naman dito. So, hindi ko na ipapakita sa inyo. Pinakita ko lang sa inyo kung paano i-preserve. At ito, napaka-effective po ito mga paps. Ito lagi ang ginagawa ko pag galing bakasyon. Pagka nagbabakasyon na naman ako, excited naman akong binubuksan ito at ginagamit. Napakakintab at napakatalas pa rin. Walang kahit kalaw, parang bago pa rin sila mga paps. So, hanggang dito na lang mga paps ang aking video at sana may natutunan kayo, lalo na sa mga OFW na kagaya ko. Wag na ho kayong manghinayang bumili ng mga bakal para sa mga bunso ninyo. At alam nyo na kung paano i-preserve yon at maaabutan nyo pa sa mga susunod yung bakasyon at parang bago pa rin yung mga bakal na nabili ninyo. So hanggang dito na lang mga paps at maraming salamat sa panonood.